Hello guys! Narinig niyo na ba yung bagong balita? May update na naman sa salary natin. Please, tumaas na naman yung salary dito sa Hong Kong. Yay! Tumaas siya guys ng 3%. Dineclare na siya. And effective October 1 is tataas na siya. Pero, doon lang yun sa mga may bagong pipirma ng kontrata, yung magre-renew, yung bagong hired na hindi pa nakapirma ha, yung pipirma pa lang kasi effective on October pa to siya mag-start. So yun, ang nadagdag is to 4,870 na siya, o diba? Kahit paunti-unti, at least nadadagdagan. Pero medyo mataas siya ngayon guys kasi noon ang 100 lang yata yun ang dinagdag. Mas malaki yung nadagdag ngayon, konti. So okay na yun, blessing na yun para sa atin dito. Yung food allowance naman, dati 1,196, nadagdagan siya ng $40. So, ngayon, nasa 1,236 na siya. O, diba? Para rin sa mga may food allowance, hindi sa lahat. Kasi hindi lahat dito may food allowance. Ako, wala akong food allowance. Nagpo-provide na sila ng food para sa akin. Pero kung hindi kanila i-provide ng food, bibigyan ka rin ng allowance. Malaki-laki na rin yun sa peso. Ikaw na lang yung bala mag-budget. Update nga yan ngayong October 2023. Last year, October din yun nag-increase. So, hopefully, yearly na siya mag-increase. Nag-stop lang kasi nung nag-COVID, yung kasagsagan ng COVID-19. Mga ilang years din yun na hindi nadagdagan yung sahod. So, ngayon, okay na. Balik na sa normal. Explain ko lang guys, no? Kasi may mga nagtatanong kasi na magkano ba ang sahod dyan sa Hong Kong? Magkano ang sahod ng mga first timer? Magkano ang sahod pag matagal ka na? So ang sahod dito sa Hong Kong is minimum wage. Declare ko na kasi mag-start na siya October 1 is 4,870. Yun yung minimum. So yung sahod mo hindi pwedeng bumaba doon. Kailangan minimum ka talaga. Kasi pag bumaba doon, ibang usapan na yan. Pwede kang magreklamo. Pwede kang mag-asa mo na kailangan minimum yung isahod sa'yo. Wala pa naman ako nababalitaan na nagsasahod ng below minimum. Usually, minimum or above minimum yung sahod dito. Depende yun sa pag-usap yun ng amo kung tataasan niya konti, kung ganon. Tapos, yun yung kagandahan dito. Lahat is pag dineclare ng government na ganito yung sahod, yun talaga yung ipapasahod ng mga employer. Hindi sila pwedeng mag-excuse na ganito lang magpasahod nila. Hindi. Yung government ang nagde-decide na kung magkano ang ipapasahod sa atin. Yun yung maganda dito. At yung next question is magkano ang sahod ng baguhan pag bago ka pa lang. Wala dito yung tulad sa atin na pag bago ka pa lang iba yung sahod mo, pag matagal ka na ibang sahod mo. Pantay-pantay dito. Ang nangyayari pa nga is pag bago ka pa lang ikaw pa yung mas mataas ang sahod kasi yearly nga. Sa ngayon, yearly, tumataas na siya, napapansin ko. Yearly, nag-increase yung sahod. So, kung matsyempuhan mo na tataas yung sahod, tsaka kapipirma ng kontrata, yun yung sahod mo. Kung magkano yung minimum salary sa araw na yan, sa pagpirma mo ng kontrata, yun yung sahod mo. Yung iba na nakapirma na ng kontrata, yung mga andito na, pag tumaas yung sahod dito, halimbawa lang sa October 1, tataas. Kami, nakapirma na kami, hindi pa kami magre-renew. Yung old na minimum salary, yung dati pa rin yung sahod namin. Makaka-claim lang kami niya ng bagong increase ng salary pag nag-renew na kami. Swerte yung mga baguhan na may increase yung sahod kasi sila yung makaka-avail nun. Kasi sila pa lang yung pipirma ng contract na
nag-increase ng salary. Yun kasi yung rules dito. Pero may mga amo naman na may consideration. Pag narinig nila yung sahod, kahit na wala sa kontrata na tumaas, hindi pa nasali sa kontrata, sila na yung kusang magbibigay ng additional salary. May mga amo naman na kung ano yung nasa kontrata, yun lang yung bibigay. At may nagtanong na kung matagal ka na dito, kung magkano ang sahod. Ganun pa rin. Ang sahod is minimum pa rin. Kasi yun nga yung sinusunod, yung batas, yung sahod dito na minimum. Nasa pag-uusap nyo na lang yon ng amo mo. Siyempre may mga amo na pag matagal ka na, may consideration naman. Nagbibigay ng bonus, nagbibigay ng additional salary, nagha-high salary konti. Pero depende talaga yun sa amo mo. So, karamihan naman dito na matagal na, ganun pa rin yung sahod, minimum pa rin. Alam niyo naman yung mga Chinese, ano sila sa pera, maano sila sa pera, marunong silang mag-handle ng pera, marunong silang wise, kung in short, wise sila sa pera. May mga Chinese na nagbibigay ng consideration, nagbibigay ng naawa sa'yo, nagbibigay ng dagdag. Yun. Ako nga noon, sa ikalawang amo ko, 3 yung alaga ko, Doremi pa, ang liliit. Minimum nga rin yung salary ko. Yung salary ko pa noon is, may additional, may increase na yun ng salary, yung minimum na dati pa yung salary ang pinasahod sa akin. O diba? Depende pa rin talaga yun sa amo. Yun yung explanation ko about sa sahod. Pagdating dito, minimum lahat, minimum salary. Kung nasali ka man sa dating minimum salary, at least minimum ka. Kung mapasali ka sa ngayong bagong salary, swerte mo kasi may increase salary na ngayon, o di ba? About sa money matter, magkapera ka lang dito pag nag-part-time ka sa amo mo. Yung ba ngayon holiday kasi ngayon dito may autumn festival. So ngayon, kung hindi ka palalabasin ng amo mo, babayaran ka niya, o extra mo rin yun, part-time mo yun. Kung Sunday naman, every once a week may day off ka, kung hindi ka rin palalabasin ng amo mo, extra income din yun, babayaran ka rin ng amo mo. Double pay na kasi may sahod ka na, may bayad ka pa. Yun yun. May mga nagpa-part-time naman dito, patagog lang. Yung iba, yung may mga talent dyan. Iba may naglilinis ng mga kuko, binabayaran sila sa park, yung mga ganon-ganon. Yung patago lang na hindi obvious. Nagkakapera sila yung sa mga may skills dito, nagkakapera sila. Pero wag talaga kayong magtrabaho sa iba, sa bahay ng iba na hindi nyo employer, kasi delikado din yun. Bawal kasi yung part-time dito talaga na yung magtrabaho ka sa ibang bahay ng iba, sa ibang employer. Yun lang guys, binalita ko lang yung bagong update sa sahod ngayon. Sa mga bago pa lang sa channel ko, I'm Michelle. Welcome to my channel. Please subscribe. Okay guys, bye-bye. Thank you for watching. See ya. Tara sa Hong Kong.